Today, I will show to you my Trailblazer LT model. This is actually a 2013 model LT with manual transmission. It's now 7 years old and still makinis pa rin, and it's not giving me any major problems. And it's still going strong. The paint is auburn brown and you would see na makinis pa rin siya. So I'll walk you around to give you the features of this Chevy Trailblazer. You will know the Chevy Trailblazer is the most underrated SUV. But kung makikita mo lang ang kanyang characteristics, actually maganda siya at matibay. So halika, simulan natin. The design, nung lumabas ito noong 2013, ano siya, takaw, pansin talaga yung design niya, maganda. So, during that time, ang pagpipilian mo pa lang is yung Montero at saka Fortuner. But I find the design very, very nice. Medyo brusko ang dating at ano siya, parang timeless yung kanyang fascia, no? So, hindi siya nawawala sa uso. Even up to now, nakikipaglaban pa rin yung itsura niya sa mga modern na SUVs. Originally, ito kasi is stainless. So, ang ginawa ko para maging black siya, inispirayan ko nung paint, no, na natatanggal siya. So, naging black siya. Pati ito, this is originally yellow. So, ginawa ko din siyang black. Let's take a look at the side profile niya. So, lapitan natin, ha. So makikita mo dito, meron siyang dalawang character lines. Ito, no? Ito yung line na to, punta dito, hanggang dito. So makikita mo, yan yung parang pinaka-character lines dito. Sa harap naman, is from here, going to this, no? Yung lines niya. So yan ang character lines ng Trailblazer. Since this is a basic variant, wala siyang masyadong mga accessories, ano? So, very bare siya. In fact, wala nga siyang roof rail. So, what I did is, pinakabitan ko siya ng roof rail. And then, para magmukha din siyang mas maganda, nilagyan ko din itong visor, yung side visor na to, no? And then, ito, this originally, ang color niya is brown din. Pinalagyan ko siya ng sticker na black para yung tingin mo dito sa buong salamin is buo siya na dark. Ito naman sa may C-pillar, makikita mo siya, maganda yung shape niya, no? Papaganyan siya, no? May curve. So, bagay yung ano dito, yung visor. Kasi yung iba, di ba, parang may putol dito, yung parang sa Terra putol dito eh. So, pag nilagyan mo siya, hindi siya parang wala siyang ano, wala siyang continuity, nasisira yung forma. Kaya ito naman, kasi naputol siya dito, so bagay lang na meron siyang rain visor. Okay. Sa likod naman, pinakabitan ko siya ng rear spoiler. So, ito aftermarket din kasi wala ding rear spoiler nung araw eh. And then I painted this, yung stainless na to, painted ko ng black. Pati yung emblem na yellow naging black. Tapos, yung exhaust niya, pinagawa ko ito na parang oval shape para mas maganda yung dating. And then, kinabitan natin ng tow hitch, yung OGP tow hitch kasi mahilig ko mag-bike, so kinakabitan ko ito ng bike wrap. Ang upgrades na ginawa ko dito, pinapalitan ko yung spring dahil luma na. So yung King Springs at saka yung Ride Max na 4-way shocks. Ang naging result, nagkaroon siya ng 2-inch lift, no? So tumaas siya. Kaya naging mas maganda yung forma. And then yung mags niya is yung ang model, ang pangalan ng mags niya is Next. And then ang gulong ko is yung Nito Terra Grappler. Ang size is 265/50 by 20. So nung magkaroon kami ng ganitong mags, medyo nakapasok siya. So, ang ginawa namin para lumabas siya, naglagay ako ng 25mm na spacer. Ganito ang itsura ng spacer niya. Para lumabas yung gulong,
So makita mo yung profile dito, mas maganda siyang lalabasan kasi medyo nakalabas yung gulong. Gusto ko medyo nakalabas yung gulong sa fender eh. Dati medyo pantay siya. So ngayon maganda na yung forma niya. Okay. One of the upgrades na ginawa ko dito, pinakabitan ko siya ng balance arm. Yung balance arm yun, yung puti na yun. Ang purpose niyan is para ma-minimize yung body roll. Kasi pagka SUV, mataas siya no? Yung body roll, mararamdaman mo yan eh. Yan, binabalanse niya. Kaya maganda yan kapag yung sa mga paliko-liko ka, yung mga curves ano. So yan ang maganda dyan. Okay. So tingnan naman natin yung shock absorber niya. Yung shock absorber niya, yung Ride Max 4-way shocks. So meron siyang 4-way na adjustment, no? 1, 2, 3, and 4. So depende kung gusto mo matigas, soft, saka middle. So ina-adjust natin yan manually. Makita mo ito yung pinaka niya, no? Yung pang-adjust niya. Meron siya, makikita mo yung 1, 2, 3, 4. Ngayon nakalagay siya sa number 1 kasi yun ang pinaka-soft. So gusto ko yung ride ng soft ng Ride Max. So tinanggal din ko pala yung yung mudguard niya kasi yung sa may bandang harap sumasabit siya pag lumiliko eh. So tinanggal ko na. So para mabalanse yung harap at likod, tinanggal ko yung mudguard. So maganda naman ang kinalabasan. I like the look. So nagmukha siyang parang mas mataas. And then sa malayo, kitang-kita mo yung pangilalim. Saka okay din. Okay, punta naman tayo sa loob. So yung loob niya, very basic ano. This one is a manual transmission. And then very basic lang siya. Tarka. So this is a manual. And then nandito yung sa manibela, yung control dito sa stereo. Saka yung sa volume. So, simple lang siya. And then, dito yung sa headlight. And then, ito yung sa adjustment ng level ng headlight. Saka ito yung sa dimming nung instrument cluster. Yung seat height adjuster, ito naman siya pag re-recline niya. Actually, dito sa loob, maluwag talaga siya. So, very, very roomy ang Trailblazer. So, in fact dito, naisakay ko na dito. Mga siyam kami. 4 sa middle row and then 3 doon sa likod. Very basic lang yung mga switches dito. So, ito yung sa automatic nung window. Ito naman pagka naglalak ka ng mga doors, ano. And then, ito naman is pag-lock din ng mga windows para hindi maibaba kung meron kang passengers sa likod. And then, dito, ito yung sa side mirror. So, ito yung sa left, sa right. And then, ito yung pag kinokontrol mo yung up, down, and then left, and then right ng side mirror. Yung niya, yung manibela niya, natitilt mo lang siya ng up and down, pero hindi siya telescopic. So, usual sa manual, pagka i-start mo, you have to press the clutch, di ba? Yun, ganun lang ang kanyang Yan ang itsura ng kanyang instrument cluster. Para siyang sa Camaro. And then, meron din siyang mga, for example, na nandun din yung outside air temperature, yung timer. Nakikita mo rin yung fuel use kung ilang liters nang nagamit mo. Then average speed, yung fuel economy, meron din siya, saka yung fuel range. And then of course yung trip meter. And then meron din siyang vehicle information menu. Meron din siyang speed warning na pwede mong iset kung anong speed. Tapos yung battery voltage, actually makikita mo rin. Right now is 14.7. And then yung hour meter. And then that's it. Then ito naman yung sa aircon control. So ito yung sa fan. And then ito yung sa aircon. And then yung head unit pala, pinalitan ko na siya ng Pioneer. So yan ang niya, ang itsura niya.
Yung different zones niya, and then ito yung temperature, ito yung blue, ito yung colder, and then itong red pagka yung hotter. And then meron siyang dalawang lighter, no? Ito, dalawa, yan. Saka ito naman yung switch ng aircon sa likod. So pag nakailaw siya, naka-engage na yung aircon sa likod. Floor panel niya, simple lang siya. Plastic with some brown accent. Ito plastic din. Ito may kaunti siyang parang cloth type. So very basic, no? And then nandito rin yung speaker sa harap. May cup holder din dun sa right at saka dun sa left. So yun lang. Yung dashboard is napaka simple. So made of plastic din. And then dito, dalawa yung kanyang glove compartment. Oh. So meron sa taas, and then meron din siya sa baba. So very useful siya. And then meron din siyang cup holder dito sa right. And then meron din sa left na cup holder. Sa taas naman, the same. Ito yung ilaw niya. Ito yung lalagyan ng sunglasses. And then dito, meron din siyang ilaw. Salamin. As well as dito sa driver. Yan. Okay. Ito pala yung Camry niya. This is a 5-speed manual transmission. So, actually, ang ganda ng ng bike ng niya, ng clutch niya, at saka yun, ang ganda ng acceleration. Wala akong masabi. Maganda siya, at saka matibay. And then dito, usually meron din yung ditong cup holder. And then ito yung lalagyan ng ng mga barya o kaya pera. Then dito naman yung handbrake, no. Usual mechanical, pero mas reliable sa akin ito kaysa sa mga electronics, di ba? At least manual, madali mo din siyang i-repair. Tayo sa likod, makita mo siya, very spacious. Actually, yung 4 na tao kasya dito eh. So teka, tayo. Yan ang laki ng space ng mo. Ako, I'm 5'8". So accommodate ako. And then dito yung control ng sa aircon sa likod. And then meron dito yung switch ng ilaw. And then dito meron siyang aircon vent. Meron din siya dito sa lighter, And then dito, meron din siyang cubby holes na dalawang na-accommodate yung dalawang drinks. And then sa gitna, meron siyang headrest. So, importante yung headrest kasi sa gitna eh. Kasi pagka mga long drive, very useful siya, especially kung may passenger ka sa likod. Features nito, ang laki niya talaga. So, kinakargahan ko siya ng kung ano. Tingnan mo ito sa likod, ang dami kong mga karga dito eh. Tingnan natin Yan, actually, ang laki niya, pag naitupi ko siya, actually, kasyang-kasya yung kama eh. So, marami akong mga gamit dito kung ano-ano. So, hindi ko napakikita sa inyo. Pero, yan, meron din siya dito sa ilalim na mga ano-anong mga lagay. So, ganun. And then, meron siyang tonneau cover. And then, meron din siyang ilaw dito. So, ang kagandahan nito, very, very spacious siya. So, naipaplat mo yung upuan dito sa middle seat. And then, yung likod mo na seat, napaplat din siya. Kaya, dire-diretso. Sabi ko nga yung kama, tama-tama eh. Dito ko rin pala nilagay yung yung antenna ng TV Plus. So, mas maganda ang location dyan at least hindi kita. Yung iba kasi sa labas nilalagay eh. So, there's a good spot sa TV Plus. Tayo sa engine niya. Ang engine niya is actually 2.5 liter with about 155 horsepower and about 350 Newton meters of torque. So this is manufactured by BM Motori. Ito yung original na labas ng BM Motori. Kaya matibay siya. Actually wala akong naging problema dito in the last 7 years eh. And then dito makita mo ito yung radiator niya. Wala siya nung bukasan ng radiator. So ang coolant mo
doon mo siya nilalagay dito. Dito siya nilalagay yung coolant, no? Yan, dito. So, wala siyang dito, hindi mo siya bubuksan, doon ka lang magbubukas. Magandang feature nito, yung kanyang alternator. Mataas siya, kita mo nasa almost, almost ka-level na nito. So, kaya yung wading depth niya nasa 800 mm. Yun sa pinakamataas na wading depth ng mga SUV. So, maganda siya pagka yung baha. Aga ko yung makina nito. Normally, ang ginagamit kong langis, yung synthetic, no? Yung Motul na synthetic oil. Look at the oil, lalo na takbo ko, kita mo. Ang ganda pa ng oil niya. So, ibig sabihin, ang ganda pa rin talaga ng makina ko. So, wala akong naging problema sa makina nito. Ang napalitan ko pa lang sa kanya is yung major, yung timing belt. The others, wala pa akong napapalitan. Except the usual air fuel filters, saka oil filters. Yun lang. Others, wala. Okay, let's start driving. Itong maganda sa manual, may enjoy mo. Ang sarap, oh. Very short yung throw niya. Hindi katulad ng iba, mahaba. So ito, ang ganda pa niyan tumakbo. Sarap. Lalo na ngayon maganda yung niya, suspension. Sinapalitan ko na ng Ride Max saka King Springs. So ang ganda na yung kanya suspension. Yan, oh. Ang maganda sa nag-enjoy ako sa manual kasi dito ang sarap siyang i-cambio, very short yung throw niya, saka very responsive. Sige, balik tayo Okay, that's my Chevy Trailblazer. I have driven it for 100,000 kilometers in 7 years, and it's still going strong. It's very big and easy to maintain, and in the last 7 years, it has not given me any maintenance. So it's nice to keep it. Maganda siya at maluwag. So hopefully, nakapagbigay ako sa inyo ng idea. Sakyan na to, very underrated, but is very capable. So until next time, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. See you again in my next vlog. Bye!